tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Kawikaan 4:20-23. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Makinig sa salita ng Diyos. Ibig ng Diyos na bigyan tayo ng buhay at kagalingan sa ating katawan, at tayo ay maging bukal na dinadaluyan ng kanyang buhay. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ni Kristo. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Awit 119:10-16. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Upang huwag magkasala. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Pinalalapit tayo ng Diyos upang tayo ay maging tanging Kanya. Tayo ay Kanyang pinababanal ng Kanyang katotohanan. Ipinanalangin ng Panginoong Hesus Ama, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sinabi ng salmista sa Diyos, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Galatia 5:16-18. Sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagdanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Lumakad ayon sa Espiritu Santo. Ang sumampalataya kay Kristo Jesus ay ipinakong kasama niya sa krus. Hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa kanya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa kanya at nananahan sa kanya. Upang hindi malinlang ng laman, ipinahayag ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili,
pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaigit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Upang makalakad sa Espiritu, ipinahayag niya ang kanyang bunga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Lucas 17:11-19. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang 10 nilinis. Habag ang ibinibigay ng Diyos sa lahat upang maligtas, magkaroon ng buhay at gumaling. Habag ng Diyos ang hiniling ng 10 ketongin kay Jesus. "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." May mga ketongin sa matandang tipan na nilinis ng Diyos. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan na susundin upang masuri ng pari ang dating ketongin. Kung mapatunayang siya ay tunay na malinis na, ay may kautusan din na dapat sundin sa kanyang paglilinis. Habang ang 10 ay patungo para magpakita sa pari, sila ay nagiging malinis. Sa isipan ng 9, hindi kumpleto ang paglilinis sa kanila hanggang hindi nagagawa ng pari ang dapat gawin ayon sa kautusan. Kaya't hindi sila bumalik kay Jesus para magpasalamat. Ang isang nagpasalamat. Isa sa 10 ketongin ay Samaritano. Wala siyang karapatan na lumapit sa pari upang gawin sa kanya ang iniuutos ng kautusan tungkol sa paglilinis. Ngunit siya ay gumaling habang umaalis mula kay Jesus. Nang makita niya na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Agad na kinilala ng Panginoong Jesus na tanging ang isang ito ang bumalik at nagbigay ng papuri sa Diyos at siya ay isang Samaritano. Ipinapahiwatig ng pangyayaring ito na ang Samaritano ay nanalig na si Jesus na nagpagaling sa kanya ay Diyos. Kaya't tiniyak ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo,
ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.